Yan. Then first time ko rin tong natutunan. So babalikan ko yung natin, yung nakaraang repair natin ito. And for sure makukuha na natin yun. So magandang araw sa inyo lahat mga ka-tech, no? And welcome back again sa ating channel. So meron tayong gagawin ngayon, bali isang Samsung 40 inches, no? Bali binuksan na po natin siya para mabilis yung video natin. Tapos yung model nito is lalagay lang muna natin sa description natin. So ito yung kanyang problema, oh. Ayan. So, yung problema niya, kalahati yung kanyang display. Sa may baba, okay. Tapos sa may bandang taas, ayun, blanco na po siya. Ayan. So ito yung susubukan natin gawin ngayon. And sana ay magawa natin to ng paraan, no? Ayan. So bali yung ito yung kanyang loob, ito yung kanyang mainboard, tapos LPDS papuntang top board natin, then ito yung kanyang power supply. Ayan. So kung titingnan natin nung kanyang panel na ginamit is ano po siya. Ayan, Innolux panel yung kanyang panel. Tapos pag Innolux panel, ano po to siya, non-GIP panel, no? Wala po siyang clock, then meron siyang side cup. So pag mga ganong problema, kalahati yung picture, malamang siguro yun doon sa kanyang side cup yung problema niya, merong missing voltage, no? Sa bandang itaas, bali kung sa tingin parang meron tong dalawang flex or side cup, no? Yung tawag na chip on gate or side cup. Ayan. So tingnan natin yung kanyang top board. Ayan, meron siyang dalawang ribbon na naka-separate sa my left and right side ng ating panel. Ayan. So bubuksan lang muna natin yung kanyang frame. Ito, doon tayo sa labas para makita natin yung side cup at kukunin natin yung data ng side cup. At i-check natin kung anong supply ba yung nawala, BGH, BGL ba or ibang mga signal. Ayan, buksan lang natin sa labas. So ito, dito na po sa labas, no? And nakuha natin yung frame, balik kunting angat lang natin para masilip natin yung kanyang apat na side cup. So apat na side cup pala yung gamit nito. Ayan. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, then apat. Ito. So tingnan nyo na, kalahati yung kanyang picture. So nakita natin yung nakuha natin yung data ng ating side cup. So ito yung number ng ating side cup. NT39567H-C5284A. So ito po kanyang details. Ayan. Ito po kanyang details, oh. So yan po yung kanya mga test point. Ayan. So marami po yan dito sa Google. Hanapin nyo lang. Ayan. So ito yung mas maganda, mas klaro. Ito yung pinagbabasihan natin. So ito na po siya. Bali chinek natin. Bali ito cup 1, side cup 2. So dito banda okay yung dalawang side cup natin kasi meron siyang display. Ayan. So dito yung dalawang ito yung walang picture. So dito tayo nagumpisang mag-check. Ayan, oh. Ayan, balik kinuskus po natin yung kanyang insulator para mag-test point tayo dyan. Then kinumpara natin dito sa may normal na side cup. So yung mga signal na yan, ito BGS, BGL meron yan. Okay, normal po yan. Tapos yung STB, OA, meron po yung mga 1.8, 1.2, 1.8, 1.1 at saka 3.2 volts. So normal. Pinagkumpara natin yung dito, tapos yung dito, okay naman. May pumapasok na BGS dito, may pumapasok na BGL. STB, yung the rest ng mga signal, okay, simple sila ng nasusukat nating voltahe. So akala ko hindi ko na ito magawa and kasara ko na sana. So nagtry ako dito sa may bandang taas. Ayan. Kasi kadalasan nga ganito, kapag normal dito, posible dito sa kasunod na cup yung may problema. Pero dito sa may kasunod na cup, sa pangatlong cup, kung dito tayo magsisimula magbilang, kompleto yung kanyang supply dito, pati yung signal, kompleto siya. So nagtry ako dito sa may bandang itaas na. So pang-apat na cup natin. So nung kinuskus ko yung kanyang BGH, BGL, ayan, kita ba? Yung BGH meron, pero yung BGL natin meron, pero yung BGH wala. Ayan, oh. So may jumper na rin tayong magnetic wire dyan, ayan, oh. May na-jumper na rin tayo. So ito na po siya. Ito na po yung jumper natin at
connect natin sa may test pad natin positive side. So dapat sana ito meron tayong nasukat na ano dyan, kung normal yan, kung nakalagpas yung voltahe dyan, yung VGH natin, dapat meron tayong masukat na supply. Pero tingnan nyo, ayun o, so wala tayong masukat na mayos na supply dyan. So gagawin natin, itutusok natin tong test pad natin dito sa may ano, sa may kasunod na side nya. Ito kasi ito yung pang-apat yung kasunod nya, ito. Ayan, so tutusok natin. So ito yung BGH natin, ito BGH. So tusok natin yan. Titingnan natin kung magka-display yung unit natin. Ayun no. Tusok natin ulit. Wait, ayun no. Diba nakaka-display po yung unit natin. So wait lang. Naka-zoom in kasi tayo hindi masyado makita. Ayan, so itutusok ko lang. Tingnan niyo yung pagbabago. Ayun no. Wait, tusok. Diba? Ayun. Ayan, so ayun o, nahinang na po natin yan punta dito sa pangatlong cop, then pang-apat na cop yung jumper natin. Ayun. Ayan. So lilipat lang po natin sa may loob, no. So dito na po tayo sa loob, no. And ito na po yung unit natin. So isaksak natin. Ayan. So mapapansin natin dito, tingnan natin kung magka-display ba siya ng normal. Ayan o. Papansin nyo, buo na po yung kanyang picture. Hindi na po siya kalahati, no? So, ayan. Ayan. So, ito po yung jumper natin na yan, no? Sa may BGH line. So, BGH to BGH po tayo. Dito tayo mag-umpisang magbilang. Cop 1, 2, 2, 3, and 4. So, itong dalawang cop na to, ito yung nagkaka-display. Sa mga standard na repair, may kulang na supply yung ating side cop. So dito tayo nag-check dito sa may pangatlo niya, kasunod ng ating cop number 2. So kung chinek natin dito, normal po yung kanyang BGH supply at saka BGL, pati yung mga signal niya tulad ng OA, STB at saka CKB. So nagtataka ako, malapit ko na sa itong ERTO or sa may-ari. Kasi may na-experience ako isa nito, sinauli ko to. Sinauli ko kasi hindi ko nakuha yung trouble. Kasi nag-focus ako dito, hindi ko na pinakalaman yung pang-apat na cop. Kasi nga hindi naman to nakapag-display. So ibig sabihin yan, connected kasi to mga ayan, yung mga cop na yan, mga connected yan dito. So hindi pala yung pangatlong cop yung nawalan ng supply, kundi yung pang-apat na cop natin sa may bandang taas na. So dito tayo nag-focus sa may pangatlong cop. Pero kompleto yung supply niya. So may isa akong trouble nito, hindi nakuha. So sa mga nag-experience ng ganitong problema at makapanood sa video na to, makukuha nila yung mga nakaraang problema nila. Kasi kung ikaw yung technician na hindi nakapagati ng seminar at natututo rin sa mga kapwa technician sa YouTube, is may mahirapan ka rin. Tulad ng dati na hindi ko pa alam kung pwede palang ditong pinanggalingan yung problema sa may bandang taas. Ang layo na kasi. Ito dalawang cop, normal yan So dapat ito yung supposed to be na problema kasi wala siyang display. So nawalan yung supply yung ating pang-apat na cop, nadadama yung ating pangatlong cop, kaya wala din siyang display. So nung magka-supply na yung ating pang-apat na cop, galing yung supply na yan, yung BG supply yan, galing sa may pangatlong cop kasi normal naman yung mga papasok na supply dito. So, nung mapasok na ng supply yung ating cop number 4, so nag-normal na po, naging buo na po yung kanyang picture or display. So, ganun pala yung setup nito. Ayan. Then, first time ko rin itong natutunan. So, babalikan ko yung yung nakaraang repair natin ito. And for sure, makukuha na natin yun. So, hanggang dito lang siguro yung video natin mga katekno. Maraming salamat pala sa mga katekno nanood. May God be with us always. And this is your service, Ryan Cositech. See you in our next video. Peace out.